Mga Saan isang ba? taon. Kasi dito, umuuna dito sa Taliwa. Kung pumunta kami rito. Nawala na susunod ng iba dito. Galing na kayo sa akin dati. Opo. Ano na kayo tayo? Galing na kayo sa akin. Kailan? Wala na, mga dalawang taon na siguro. Ano yung inayos ko? Inayos ko yan. Oo. Ngayon kasi pagka naka-experience na kayo ng ganyan, ang pinaka-technique dyan, siyempre na-experience yun eh. Ang sakit eh. Pagka alam yung may nararamdaman kayo naman sa kabila, parang ito na naman yung simula nun ah. Dati ganito, naramdaman ko na to eh. Iparibisan nyo agad, huwag nyo paabutin ng parang 1 taon. 2 taon kayo galing dito, ngayon to 1 taon. Ibig sabihin, 1 taon. 1 taon ng ano, iyan na naman yung ano, meron na naman kayo. Iyan na. Ayaw na maangat. Noon, na, ganito. Lumilipas ang ilang buwan, iyan na. Hanggang sa ayaw na. So, na-experience nyo na pala dati, dapat to tay. Ipabiuog nyo ng patagalin kasi masakit to eh. Kaya kung mga kayo madalas binibilin ko eh, magbaon kayo ng 10 kilo na sa loob kasi nga, once na yung worst na siya, yung ayaw na talaga maangat, ang hirap na niyang ayusin na walang pain. Galing na pala kayo sa akin dati, ito yung inayos ko dati, o ayos na. Ito naman ngayon, ayan o, wala na naman sa kalahati, sumusunod na naman yung katawan nyo. Sobrang sakit talaga. Eh, nagtataka ako sa inyo na experience yun na, hindi nyo pa, meron pa dyan. Bakasyon pa. Hindi na Nagba. Hindi nyo na mababa. Ilang taon na kayo ngayon? 63. 63. Bata-bata pa kayo eh. Check ko rin. Wala kayong mga disgrasya before kasi tagal natin hindi nakita eh. Hindi kayo natumba-tumba ron sa probinsya o sa saan mo kayo galing o sa abroad. Sige. Basta walang nangyari, walang mga opera-opera ha. Sige. Ito tay, di ba sobrang sakit niya. Ang mangyayari dyan, mawawala yung sobrang sakit niya pero hindi pa siya pwedeng perfect and iangat. Bakit? Kasi gapok na yung muscle niyo, very tight yan. Ayan sobrang higpit. Yan ang maaalis natin dyan. Pero hindi pa siya mapiperfect na maangat. Yung tinuturo ko sa inyo exercise, yan yung palagi nyo gagawin. Total, alam nyo na eh. Alam nyo na yung routine yan. Alam nyo na yung ano. Nagtataka lang ako, dapat hindi nyo pinaabot ng ganyan. Yung pain pa lang, naangat pa, paayos nyo na kagad kasi alam nyo na kalalabasan yan, frozen. Okay, relax na. Habang iniipit mo yan sa pagtulog, kasi akala mo nakukomportable ka sa umpisa, pasikip naman ang pasikip yan kada pagising. Kasama yun, tigas, pinalalambot ko muna tayo, ha? Relax lang. Huwag mo lalabanan na. Yan. Palambutin ko muna. Tawid dagat. Dito kayo ngayon sa Bulacan. Santa Maria. Kasi sa kanya, hapit na naman. Pag ganito tayo, yan. Relax lang. Yun. Thank you. Relax lang po. Relax lang tayo. Hayaan nyo lang siyang tumunog. Hindi naman kayo mapipilay dyan.
Kontrolado natin lakas niyan. Oroy, sama mo na itong balakang ni tatay. Tapos, exercise ni Haya tayo. Sige, lagay sa tiyan yung kamay. Yan. Ha? Relax lang tayo. Inhale. Exhale. Diyan lang muna. Huwag tatayo. Yan. In a few seconds lang. Yan munang sumingaw. Tapos babalikan ko. Ito na yung main event. Main event. Ito na yung dapat may bago 10 kilo lakas sa loob. Kasi, ano yan sa inyo? Adhesive. Adhesive capsulitis. Ano na? Walang problema. Ang ihimatay naman, fresh air lang. Hindi dapat mataranta. Ang taong inihimatay, siyempre, sometimes unbearable, may ganun talaga, mahina yung pain toleration. Nakakaidlip ng kaunti. Pero ano lang gagawin dyan? Papasingaw lang ng fresh air tapos magigising din yan. Huwag lang yung para nangingitim ka. Hindi na yun hinihimatay. Pag nangitim ka, ibig sabihin, baka heart problem. Delikado yun. Pero pagka conscious ano naman siya, maano mo naman yung mga pulso niya, siyempre marunong tayo niya kahit paano. Upo. Tsaka, yung ganito, tinatanong naman natin kung may sakit sa puso, kung may mga transplant, yan lang naman makakapekto dyan Pero kung wala kayong ganun, sanay na ako sa imatay Wala yan. Sasandal mo lang yan, fresh air, tapos haplos-haplosin ng konti, pamaya-maya, in a few seconds, gising na yan. Pero sa tingin ko, yun yung mga natatakot, yun yung mas malalakas ang ano. Yan, pagpunta dito. Yung mga mas malalakas ang... Kasi sobrang sakit daw. Ganito rin yan, ma'am Ganito rin yan, sir. Hindi kayo natitreatment, natatabig kayo, sa araw-araw nasasaktan lang kayo. Walang nangyayari. What if, ano na lang natin, i-adjust na lang natin isa ang sakit. Tapos may aasahan na kayong ano. Tsaka galing na kayo dito, alam nyo na yung nakarate ko na kayo before 2 years ago, amo. Wala pa yung... Wala pa yung mga, matagal na ngayon. Wala pa yung waiting area ko. Tapos mga bakod, wala pang pandemya. Wala pa. Yung pang, hindi, 3 years ago na kayo. Oo. 3 years ago na kayo kasi baka nung bagong bukas pa ako nun Matagal. Ngayon, dami na nagbago, di ba? Tagal na nga. Ito tayo, hahaplos-haplosin nyo lang kasi nararamdaman nyo para may joling nakadapa. Yan. Pero huwag yung diinan, ganyan-ganyan ninyo lang yan kasi isa yan sa mga kine-create ng mga muscle spasm. Mga stiff muscle na yan. Ayan, parang nakalubog na jolin. Masakit. Dito sa sa boundary, sa deltoid. Ayan kayo. Sumigaw lang kayong Darna. Relax lang. Sigaw nyo lang Darna. Ha! Yan. Ano, tubig? Kaya? Kaya yan. Basta yung mga ninervous. Nabahan naman siya. Hindi, ganun talaga yung pain. Kaya nga sabi ko sa inyo, magbago kayo sa bukid, lakas loob. Tsaka huwag nyo nang patagalin yung ganito. Okay lang kayo? Last na to. Ito na yung pinaka-last. Oh. Ha! Kaya yan. Totally na maangat. Hindi pa yan maangat, hindi pa yan perfect na maangat. Yung kirot niyan sa pagtulog mo, tapos pag natabig ka, pwede ka nang suntok-suntokin dyan. Yun ang pinaka magiging benefits yan sa first adjustment. Ano? Yung Okay lang kayo?
Hindi, pula pa yung labi eh. O, yan. Pagka nanginginig-nginig na yung labi, tas parang nagkukulay ubi-ubi, yan, medyo na yan. Hihimatay niya. Pero pagka yung lips mo eh active pa, tsaka mararamdaman ko yan sa balat mo. Bigla kang papawisan. Pag pinawisan ka ng butil-butil, sunod niyan, tulog ka ng kaunti. Magbabago yung temperatura mo. Kaya minsan tinatawag ko si Roy, hawakan mo yung paro eh. Tapos dito lang ako. Pero hindi na to, tapos na, mainit naman eh. Ito tayo, hindi na masakit to. Hindi na to masakit. Ito ay kalso. Huwag nyo lang titigasan. Yung, tumunog ka agad. Yan ang gusto ko. Kaya, hindi naman masakit to eh. Iniinat lang natin. Pero may kalso, kailangan may kalso. Hindi pwedeng direct na walang kalso. Maaapektuhan yung dito niya. Tapos, sir, ang magiging benefit nyo nga dyan, kahit lakas na yung hindi na yung basa-basa. Tsaka pag diniinan nyo yan, di ba masakit yan pag natatabig o pag nadidiinan, diinan nyo ngayon. Ayusin yung higa nyo. Alanganin, baka matumba kayo. Sabi ko sa inyo. Tapos, alam nyo na to, galing na kayo sa akin eh. Ganyan-ganyan nyo lang. Kaya naman yung ganito. Okay lang. Pakabila. Kaya. Yung ba ganito? Kaya. Yan lang. Tapos, pag napagod kayo ng gaganyan-ganyan, mga ilang minuto, nag-exercise ka, di ba? Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. After mga ilang minutes, siyempre, parang mga ngawit yun, mga ngalay. Suporta ng pao. Okay? Tapos, siyempre, pag walang pain, mas malalang. Pag nalalangasan nyo kasi yan, mas nagkakaroon ng plexus, naiinat pa siya lalo. Eventually, yun na. Or gradually, mag-aano na yan. Unti-unti na siya aangat. Yun ang step by step tayo. Hindi natin pwedeng yan kasi mararapture yan. Pag pinilit kong iangat yan, kaya namang ipilit yan kaso may kapalit yun napupunit yung mga natin, mga tissue. So, mas magandang gradually na lang. Ang mahalaga na wala muna yung pain, tapos unti-unti inat. Okay? Tay? Ang mahalaga, wala na yung super pain.